Hello, hello, Libra Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong Pebrero, pera and career. Sa mga Libra today, pag-uusapan natin ang inyong aspetong kaperahan at trabaho. Okay? So let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Libra ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the King of Cups, beautiful. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Queen of Swords, beautiful. In the area of what you need, meron po kayong the King of Wands. Wow, puro court cards ito. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Swords. In your near future, meron po kayong the Five of Wands. Lovely. In your challenge for the month, meron po kayong the Three of Pentacles. In your fortune, wow, Nine of Cups. Alam mo na Libra, kapag lumalabas to, this is a big indication na talaga namang wish is being fulfilled para sa'yo. So ngayon, pumikit ka na, i-wish mo na yan. Nasa fortune area pa man din, talaga namang napakaswerte mo about your wish and goal this time. Okay? In your divine messages, meron po kayong the Sun card. Tapos na to. Lumabas na si Sun, ibig sabihin talaga namang a very, very happy month ito for your pera and career. Congrats po. At ang outcome nyo po for the month, ito po yan mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Libra, thank you po muna sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking tulong po yan sa akin every time na meron po tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa mga likes and comments. Malaking tulong din po yan. Thank you po. So, in the background of your reading, the Emperor card. Kayo po yung tinatawag Libra ng iyong spirit guides na ngayong linggong ito, ngayong buwan na ito, kayo po ay maging parang leader sa inaasikaso mo. When it comes to your career, to your negosyo, to your project, kailangan talaga ikaw ay punong abala. Ikaw ay may leadership skills ngayon. Dahil marami kang dapat asikasuhin, marami kang dapat na responsibilidad na to attend to, kaya importante na nandun ka. You are decision maker, ikaw ay ready mag-voice out ng opinion, ready ka mag-isip ng mga paraan, at saka ikaw yung uri ng tao ngayon na hindi ka aatras, haharapin mo yung challenge, haharapin mo yung issue, and you will solve it. Kasi alam mong kaya mo. Okay? So ngayong buwan na ito ay panahon para maging mas matapang, disiplinado, at wais sa iyong mga hakbang. Okay? Very important yan. And also nakita ko dito, parang kontrolado mo yung buhay mo. Parang ganon. This is the month of you having the control in your money or in your career. Everything now is smooth sailing. Kayang-kaya mong hawakan, kayang-kaya mong asikasuhin. Parang ganon. So, maramdaman mo yan this week, this month na parang, ay, kayang-kaya ko to ah. Ay, wow. Lahat swak sa paraang gusto ko. Parang ganon. So, congrats. Good for you. Ang card of the month mo, meron kang balance. Find balance to maintain harmony in relationships. Yes, marami kang court cards here. 1, 2, 3, 4. So, maaaring ito yung nag-represent ng mga tao sa buhay mo. Maaring kaibigan, co-worker, business partner, someone in your life na tinatawag ka ngayon, Libra, na magkaroon ka ng balancing pakikitungo sa kanila para magkaroon ng magandang andar lahat ng bagay. Libra ka. You are really the weighing scale, no? Ikaw yung dapat na maging diplomatic, matutong makipag-ugnayan, maging sociable, maging fair-minded ka ngayon. Hindi pwedeng gusto mo lang. Pakinggan mo rin sila para mabalanse mo, no? At magkaroon na matiwasay na ugnayan. Okay? In your core energy, meron kang the King of Cups. Sabi dito, be emotionally matured this time, Libra. Okay? Halimbawa, sa negosyo mo, medyo maraming, halimbawa, dapat asikasuhin o sa trabaho, ganun din. Keep your cool. Huwag bigla-bigla sasabog o magde-decide ng kung ano-ano na hindi mo masyadong pinag-isipan, na parang nadala ka lang ng emosyon o nadala ka lang ng galit. Mali yun. Learn to really control your mind, control your heart, especially your tongue,
para hindi ka makapagsalita ng mga bagay na hindi mo naman talaga minimin, nadala ka lang. Okay? So ngayon, sabi dito, keep the balance. Timbangin mo daw muna. Pag ba ito ginawa ko, anong epekto? Pag ba ito ang sinimulan ko, anong mangyayari? You are now being wiser. Hindi ka aatras, hindi ka susuko, lalaban ka pa din, pero mas matalino ka ngayon. Example, sa trabaho, may issue, may problema, or may dapat asikasuhin. Alam ko na baka frustrated ka na or napipikon ka na dahil baka kulang sa tulog or pagod na pagod. Kailangan balansehin mo muna before you make a decision. Okay? Hindi pwedeng magpapadala ka sa triggers sa paligid. Learn to be wise this time para kung ano man yung mga inaalagaan mo, smooth sailing. Napakalaking paalala nito, Libra, to really conserve and protect your peace, protect your stability this time, okay? Kung ito man ay boss mo or kaibigan or co-worker itong taong ito, nakita ko na heart-to-heart talk will solve something, okay? Kapag napag-usapan ninyo at nalinaw sa isa't isa kung ano yung mga dapat pag-usapan, babalik ka sa kalmadong estado mo, okay? Very important yan. Clarify natin. King of Cups. You have the Page of Wands. Yes, sabi dito, kalmahan mo lang ang sarili mo sa tuwing meron kang gagawing bago. Example, sa work, meron kang bagong assignment, may bagong task, may bagong presentation, pinapangunahan ka ng kaba, kaya parang gusto mo laging umuwi, gusto mo laging umatras, gusto mo laging sumuko. Pero sabi dito, if you could just relax and just enjoy the process, makikita mo kung gaano kaganda yung promise ng bagong opportunity or bagong pintuan na pwede mong gawin. Ganon din pagdating sa negosyo. Meron kang mga bagong supplies, halimbawa, or merong nag-aalok sa'yo ng mga supplier. And then parang huwag ka muna matakot. I-entertain mo lang. I-check mo kung pwede sa'yo. And don't always reject things. Minsan subukan mo baka pwede sa'yo at may kita mo na, ay, okay, alam ko na gagawin ko sa bagong bagay na ito. Huwag mo laging katakutan. Face it with calmness and serenity muna. Balansehin mo para makita mo yung saysay ng bagong bagay na ito. Okay? So, Libra, ilapag mo na sa baba ang iyong mga pera and trabaho manifestation. Okay? Kung ano yung mga balak na balak mo maganap pagdating sa career mo at pera mo this month, lapag na yan, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong the Queen of Swords. Sabi dito, parang kailangan mo talaga mag-decide, Libra, this time. Panahon na to para upuan yung isang issue, upuan yung isang bagay, at talagang harapin na siya, pag-usapan, para malinaw sa'yo kung ano yung posisyon mo, malinaw sa'yo kung saan mo to balak dalhin moving forward. Kasi kung malabo pa sa'yo at ayaw pang pag-usapan, ayaw pang pag-decidean, lalong tatagal to at talo kang mahihirapang asikasuhin. So now, you need to have a clear perspective dyan sa kinakaharap mo para madali ka makapag-decide. Sabi dito, tama na yung paligoy-ligoy, tama na yung laro-laro or paiba-iba. We need to be factual this time. We need to really be serious this time pagdating sa mga desisyon. Okay? Narinig ko rin dito, kung malinaw sa'yo yung gusto mong mangyari, dapat daw marami kang options na bukas ka na pwedeng i-take. Okay? Example, ang pangarap mo ay makapunta sa Canada. So, kailangan marami kang options na pwede mong tahakin para makapunta doon. Kapag hindi gumana yung point A, huwag ka agad sumuko na parang, ay, wala na, talo na, ayoko na. No. Hanapin mo yung option B, option C na pwedeng maging pintuan mo para mapasok mo yung gusto mo. Okay? Ganon yan. Queen of Swords, clarify natin. So Libra, ano pong birthday ninyo? Comment down below. Kayo ba'y September Libra or October Libra? Paramihan kayo dito na mga Team September or Team October. Queen of Swords. The Knight of Swords. Yes, sabi dito, bago tayo sumugod, bago tayo talaga mag-accelerate or maglaan ng effort sa mga bagay-bagay, we need to make sure na malinaw daw muna sa atin lahat-lahat. Ano yung ibig sabihin nun? Bago tayo gumalaw or gumawa ng isang bagay, dapat we know yung importance at saysay nito. Example, pangarap mo, ay gusto mong makalipad na sa Canada para magtrabaho. Bago tayo gumalaw, bago tayo
magmalabis or magmadali or mag-effort dito, clear dapat muna. Teka, anong gagawin ko doon? Anong trabaho? Paano ako pupunta doon? Anong mga paraan? Kailangan malinaw muna yan para yung effort mo hindi masayang. Parang ganon, okay? So, importante to this time, Libra, is to make sure that things are clear before we give our effort dito. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the King of Wands. Sabi dito, ng iyong spirit guides, kailangan mo ngayon ng plano, concrete plan, and also dapat ito ay meron kang kahandaan na i-take. Marami kasi sa atin, hindi lang ikaw Libra, maraming tao na may plano, merong pangarap, may strategy, nakalatag na, pero walang lakas ng loob na hakbangan, walang lakas ng loob na gawin siya or take action on it, no? This time around, gamitin mo daw yung passion mo, yung determination, motivation to push this forward. Hanggat walang alab sa puso mo, baka i-delay mo to. Okay? So now be brave. Be confident in your plans. Be confident in your ideas. At huwag ka masyadong makinig sa mga away gulo sa paligid. Okay? Learn to really focus on your future. Focus on yourself. Okay? Kung masyado ka daw affected sa mga opinion or bashing ng ibang tao, ay talaga namang walang mararating itong planong ito. Okay? Kaya make sure na ikaw ay maalab. May maalab kang puso para magtagumpay sa mga balak mo. Yes, you have the Lover's card here. Sabi dito, ng iyong spirit guides, kung kailangan mong kausapin ang lover mo, ang pamilya mo, ang partner mo, para tong planong ito ay magkaroon ng magandang gulong, kumbaga. Narinig ko dito na kung meron kang mga loved ones na medyo hindi pabor sa ginagawa mo, importante na hindi ka papaapekto sa kanilang opinion kung talagang sigurado ka na sa gagawin mo. Okay? It's all about your choices. It's all about yung mga bagay na papanindigan mo moving forward. If you truly believe na para sa'yo to at kaya mo to, edi ilaban mo. Okay? Important yan. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Page of Swords. Sabi dito, para makalma ka, alam ko na medyo marami kang aligaga mode ngayon, na paano to, paano yan, kaya ko ba to, hinga, hinga, hinga. Relax, relax, relax. Everything will be fine. Papasok din yung biyaya sa'yo. Kaya ngayon, para makatulong daw Libra, para makatulong sa mga aligaga moments mo at mawala yung mga pangamba, aramasan mo kasi daw ang sarili mo ng impormasyon. Mag-research ka, itanong mo, kulitin mo sila para alam mo yung papasukin mo at mapanatag ka na. Example, balak mong mag-apply or kunin yung pwesto ng lugar sa palengke para gawing parlor, halimbawa. So, marami kang aligaga sa'yo. Paano to? Paano yun? Paano yan? Itanong mo kasi. Kausapin mo sila para ma-relax ka na. Ganito lang pala gagawin ko. Yun pala ang kailangan. Ngayon, confident ka na. Alam mo na kung ano yung isusugod mo. Alam mo na kung ano yung step by step na gagawin mo sa pagyakap sa bagong bagay. Parang ganon, no? Yung mga takot mo kasi, nag-uugat yan sa mga hindi mo alam na bagay. Syempre, normal lang naman yan, di ba? Unfamiliar things, unfamiliar move ay talaga namang nakakakaba, nakakatakot. Pero kapag we know what is the right thing to do, nakalkal na natin, napagtanong natin, tatapang ka. Magkakaroon ka ng lakas ng loob na ituloy kasi meron ka ng mapanghahawakan. Okay? Parang ganun yun. Clarify natin. Page of Swords. So being clarified by you have the World card. Yes, now is the right time for you na kompletuhin yung dapat kompletuhin. Ganon din pagdating sa kaalaman, pagdating sa impormasyon na dapat mong mahanda lahat-lahat. If it's all about the documents, legal things, or papers, or picture, mga ganyan, kailangan daw kompletuhin mo para paglaban mo, dire-diretso ka. Okay? Panahon to talaga, Libra, na wag na maging mahiyain. Okay? Panahon to for you to really fight, for really get what you want. Kung talagang gusto mo mag-succeed at makapasok sa new era ng buhay mo, kailangan ready kang lumaban. Kaya kung sa umpisa pa lang takot ka magtanong, ay paano tayo lalaban nito? Diba? So don't be shy. Fight. So you will
own the world, and you will see your success moving forward. Okay? Very important yan. In the area of your near future, meron po kayong the Five of Wands. Sabi dito, in the near future, talaga namang nasa very competitive world ka. Whether yung career mo na yan o yung pinagkakaabalahan mo, parang marami kang kaagaw, maaaring nasa client-based job ka, no? Baka lahat kayo nag-aagawan sa kliyente, sa quota. Ramdam mo yung competition, ramdam mo yung pag hindi ko ginalingan, baka matalo ako nito, baka maungusan ako niyan. So, the competition around you shouldn't bother you actually. Kasi kaya mo naman eh. You have the emperor energy here. Kung ano man yung mga challenges, kung ano man yung mga issue o gusot or away or conflict, kayang-kaya mo siyang lagpasan. Kasi magaling ka, mahusay ka eh. Meron kang leadership qualities, kumbaga. So, bago tayo makipag-git-gitan sa iba, dapat daw ang kakompetensya mo, sarili mo. Hindi ibang tao. You need to improve for yourself and huwag mo laging ibase sa ibang tao yung galaw mo or yung success mo. Their success is their success. Yung sa'yo, iyon. Kaya yun ang dapat mong atupagin this time. Kaya wag na wag ka nang papa-intimidate sa iba. Hayaan mo sila and just improve on your own. Kung medyo meron kang lesson na makuha sa kanila na parang, uy, ang galing niya, itry ko ngayon ginagawa niya. Yun, pwede yun. Pero para mainggit, no. Kasi nakakasira yun ang diskarte mo. Okay? Five of Swords, lumabas, dalawa kunin natin. You have the Fool card and the Eight of Swords. Yes, huwag ka matakot sa kabila ng maraming tao sa paligid na obstacles or kalaban, kakompetensya. Huwag mo laging isipin na inferior ka. Huwag mo laging isipin na ikaw yung pinakamahina or hindi ka magaling or hindi ka mahusay. No. Don't think like that. You are brave. You are greater. You are the emperor. Kaya kung meron ka mga sisimulan or susugalan ng isang bagay, huwag mo laging limitahan ang sarili mo. Kayang-kaya mo itong italon. Kayang-kaya mo itong gawin. If you have that kind of mindset, malaki ang chance mong manalo. Okay? Very important yan. Kaya huwag kang papasindak. Lumaban ka ng patas, ipakita mo yung galing mo para makuha mo yung mga bagong simula or bagong blessing moving forward. Okay? Napakagandang payo to para sa'yo. In your challenge, meron kang addiction and self-sabotage. Yes, nag-self-sabotage ka na naman minsan. Iniisip mo na, ay wag na lang po kaya, sa iba mo na lang ibigay. Hindi ko po kaya yan eh. Ay naku, wag niyo po kong purihin. Ako, sinuswerte lang po ako, hindi po ako magaling. Lagi mong pinaparamdam sa iba na maliit ka just to equate humbleness. No? Minsan parang, ay hindi naman po. Pero kahit naman dapat ipagmalaki mo yung ginawa mo. You are actually living in this circle or pattern for a very long time. Ibenta mo naman ang sarili mo, i-hype mo ang sarili mo. You are great, you are powerful, you are skillful, kaya huwag mahiya. And also, huwag ka na mag-negative self-talk ha, hindi nakakabuti sa'yo yan. You need to believe in yourself. Kaya importante yung mga sinasabi sa isip mo, okay? You have addiction, sabi dito, meron ka daw mga ginagawang bagay na sobra-sobra na. Halimbawa, sobrang pag-inom, bisyo, o kaya sobrang panonood ng Korean novela. Kung ano yung bagay na sobra-sobra na nakakasira na sa day-to-day mo, alisin yon, baguhin yon, okay? Para magkaroon ka talaga ng real change in your life. Discipline is what you need. Discipline, discipline, discipline. It will lead you far, far, far away in your life, okay? In your challenge, meron kang the Three of Pentacles. Sabi dito, ngayong buwan na to, Libra, matuto kang makisama. Okay? Sa mga katrabaho, sa kanegosyo, sa mga employees mo, or sa mga kaibigan. Kung anong project na inaasikaso ninyo, or mga bagay na kailangan nyong asikasuhin, sabi dito, learn to really be a team player. Hindi pwedeng ikaw lang yung tama, hindi rin pwedeng sila lang yung tama. Kailangan may balance. Kailangan may equal give and take pagdating sa effort, sa ideas, sa pagtanggap sa mga kakayanan ng isa't isa. Okay? Narinig ko dito na it will uplift you even more. Mas tataas ka kapag pinapractice mo yung pakikisama at pakikipagtulungan this month. Okay? Clarify natin yan. The Three of Pentacles is being clarified by the Page of Swords. Dalawang beses lumabas si Page of Swords here, telling you na kapag, I don't know why,
It's all about your communicating with everybody. Parang wag mo daw sarhan ng isip mo sa pakikipag-usap. Halimbawa, meron kayong project o meron kayong inaasikaso, tapos ikaw parang, ay, paano ba to? Itatanong ko ba? Ay, wag na, nakakahiya. Baka isipin, tanga-tanga ako. Ay, wag na, baka isipin, mapurol utak ko. So, wag mo harangan yung opportunity to learn, especially with the help of other people. Baka naman hinihintay ka lang din nila para magtanong, para mag-usisa. So, wag mataas ang pride this time, Libra. Pag hindi alam, tanongin. Pag hindi marunong, kausapin. Kapag meron dapat linawin, linawin. Okay? Use your voice to clear things up or para gumaan or maging successful yung isang ginagawa mo with a team. Okay? Importante yan ngayon. In your fortune, meron kang wandering path, enjoy the journey. Yes, i-enjoy mo lang daw yung nangyayari. Everything now is getting better. Kapag ine-enjoy mo daw, nawawala or natatanggal, nalulusaw yung negativity sa paligid mo. Okay? Yung mahirap gumagaan, yung mabagal bumibilis. Okay? You also have joy and delight. Open your heart to joy. If you could just enjoy this new exciting opportunity, kakalma ka. Okay? If you could just really see the beauty of the future na gusto mo i-create, tatapang ka na ipaglaban yon. Kung yayakapin mo yung mga choices mo dahil alam mong mahal mo to, passionate ka dyan, it will lead you to really a very, very motivated move forward. Okay? Panahon to para yakapin yung pagmamahal sa isang bagay. Okay? In your fortune, especially here, in your Nine of Cups, sabi dito, panahon to for your fulfillment, happiness, contentment, no? So, kung meron kang mga ginagawang bagay in the past na parang hindi nakakatulong sa pagtupad ng mga goals mo, bitawan mo yun. Okay? Example, pangarap mong maging singer, halimbawa lang. E di, alpasan natin yung mga bagay na nakakaharang sa mga audition, nakakaharang sa mga practice natin para matumbok natin yung ating goal. Pero wag kang mag-alala, this month is really a happy, happy month for you. Meron ka daw wish na matutupad ngayong buwan na to pagdating po sa pera ninyo and career. Example, narinig ko magbabayad na. O kaya, yung perang pinilahan na ang tagal-tagal makuha, darating. May loan na darating. Or some of you ay may career move kasi sabi mo, ito talaga yung pangarap ko, this is what I want, ito yung target ko, you will get this. So congrats, wish granted. Magiging masaya-masaya ka this time with what will happen for you. Congrats po. Yun, lumabas. Kunin natin the 6 of Wands. Yes, victory. Talaga namang may victory ka this time. Gaining that good wish or that prayer para sa'yo. Ramdam na ramdam ko matagal mo tong hinintay, matagal mo tong pinagtiyagaan, and now you're at the top of the world, earning that reputation or earning that job or that position. Talaga namang victorious to para sa'yo. I don't know why. Narinig ko parang chosen one ka daw this time. Parang sa'yo binigay Sa'yo pinagkaloob Maaring promotion or ikaw yung tanggap sa trabaho, ikaw yung nakuha ng HR kasi ikaw yung pinakamahusay sa dami na nag-apply, mga ganyan, no? So congrats ha. Victory in your wish is here. I-claim mo to para sa'yo yan. In your divine messages, meron kang look at the bigger picture. Yes, lawak ka ng isip, lawak ka ng vision para makita mo kung saan ka talaga pupunta at kung ano yung mga dapat yakapin, ano yung mga dapat pagtiisan, ano yung dapat piliin. Okay? You also have a new romantic cycle begins para po sa mga naghahanap dyan ng pag-ibig or merong issue about love. There is also both confirmation ng magandang ugnayan with a lover, with a romantic partner para sa mga pangarap in the future. Okay? In your divine messages, ito ka, the Sun card. Sabi dito, wag daw pahirapan ng buhay. Kapag simple lang, simplehan mo lang. Kapag kailangan tawanan, tawanan lang. Wag mo masyadong bigyan ng problema ang sarili mo. Keep your balance, okay? Keep the equilibrium in your life. Make sure na malinaw sa iyo ang bawat aspeto para alam mong galawan, para hindi mo agad dibdibin, hindi mo agad katakutan at maratel ka kaagad-agad, no? Kapag malinaw sa iyo ang mga bagay-bagay, malinaw din sa iyo ang bawat kilos. Sabi dito, be positive ngayong buwan na ito. Think positive things. Huwag masyadong mag-dwell sa nega. Kayang-kaya mong ma-accomplish, matapos, or matrabaho yung dapat mong gawin. Armasan mo ng positivity and enjoyment, okay ka. Okay?
Sun cards being clarified by. Narinig ko rin dito, very, very important. Yung problema daw sa pera or career, matatapos na. Parang ganon. Sabi, ending na, tapos na daw yung problema. So, congrats po. Sun card, the Four of Pentacles. Yes, stability is coming. Sabi dito, dapat daw malinaw sa isip mo kung ano yung mga dapat yakapin sa hindi. No? Meron ka daw mga inaasikaso eh. Meron ka daw mga pinaglalaanan ng pera o pinaglalaanan ng effort na hindi naman talaga aligned sa'yo or hindi nakakatulong sa'yo. Example, may pera ka ngayon, nag-iipon ka for the future, nag-iipon ka para sa bahay, pero bili ka ng bili ng kung ano-ano online. Kaya imbes na makaipon ka ng malaki, nababawasan pa sa pamimili mo impulsively online. So kapag naliwanagan ka dun na parang, ay, teka, bawasan ko na yung pamimili ko ng online para mayakap ko talaga totally yung para sa akin. So it's all about you prioritizing what's important and what's valuable. Kapag na-realize mo yan, sinasabi ko sa iyo, gagaan yung feeling kasi you are now doing the right thing, aligning yourself para sa goal or future na gusto mo. Okay? Very important ito, maliwanagan ka dyan. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have Seahorse, family matters. Meron daw pong pampamilyang issue o pampamilyang mga dapat asikasuhin. Halimbawa, maintenance or bahay or mga utang o kaya mga needs ng family members. Yun daw ang pagtuunan mo ng pansin ngayong buwan na ito. You also have flowers, happiness. Yes, talaga namang may happy things coming in para sa mga wishes mo. Congrats po. You also have tulip, great passion. Yes, gamitin mo ang passion mo para ipaglaban yung mga bagay na maaaring magdulot sa iyo ng success and opportunity. You also have horse, short journey. Meron po sa inyo ba biyahe? Short journey daw, maaaring pupunta ka sa Maynila, pupunta ka sa kabilang bayan, baka meron kang asikasuhin when it comes to your pera and career. Okay? Very important yan. Kung dapat talagang bumiyahe, asikasuhin mo na. Ang outcome ni Libra for pera and career, meron kang the Hermit card. Sabi dito, kung ano man yung mga tanong mo, masasagot na yan. Matagal ka nag-isolate, Libra. Matagal mong dinibdib, tinago, naghalokip-kip ka dyan. You tried to answer things on your own. And now, nakita ko dito na wise ka na, matalino ka na. Alam mo na yung gusto mo, alam mo na yung ayaw mo. Malinaw sa'yo yung path forward. Kaya ngayon, paratilihin yung kalmadong state mo, paratilihin na balanse ang lahat, especially now that you are moving sa katuparan na mga kaliwanagan sa isip mo, na parang na-realize mo, ay, ito talaga yung gusto ko, ito yung pangarap ko, ito yung gagawin ko, na pag nilay-nilayan ko na, haharapin ko na, hahabulin ko na. So, it's all about you making things happen and doing what makes you so fulfilled and happy. Alam ko dito na parang unti-unti mo nang tinitignan na, para sa akin ba talaga to? Ito ba talaga yung career na gusto ko? From now on hanggang sa mag-retire? So, kung ano yung mga questions, lumilinaw ngayon. Kung ano yung mga malabo dati, sigurado ka na ngayon. Para mailaban mo yung mga dapat ilaban forward. Okay? The Hermit card, the Strength card. Yes, matapang ka na ngayon na harapin at gawin yung talagang alam mong para sa'yo, na may saysay at merong halaga. Example, before, corporate job ka. For 10 years, corporate ka. And now you're thinking, habang buhay ba ako dito? Forever ba akong alipin ng corporate? And now, lumiliwanag sa isip mo na, ay, gusto ko nang itayo yung aking candle business. Ay, gusto ko nang simulan yung aking orchid business. So, kung ano yung kaliwanagan sa isip mo, na yun talaga yung path na gusto mong tahakin. Be brave. Harapin, tiyagain, make sure na meron kang lakas ng loob na tahakin yung landas na marirealize mong para sa'yo. Because the answers are here. And the clarity is here na dapat mong tanggapin, dapat mong tahakin moving forward. Okay? So Libra, ito po ang inyong February pera and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Libra today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.